At agad naman silang naging magka-vibes ng boyfriend ko. Nasa akin noon yung pag-asam na sana kahit ang mama at papa ko ay matanggap na rin ang relasyon namin ni Sunny. Pero alam kong imposible yon dahil ayaw nila akong magka-boyfriend. When the night is dark. Last semester ko na sa aking college life. Ilang buwan na lang ay gagraduate na ako. At busy-busy kami sa school pero hindi ko pa rin magawang isang tabi ang relasyon namin ni Sunny. Pero siya, ilang linggo nang hindi nagpapakita. Hanggang sa nag-decide akong dalawin siya sa talyer na pinagtatrabahuhan niya. Pero ang sabi ng mga katrabaho niya ay 2 linggo na siyang wala. Mula noong masaksak siya ay hindi na siya bumalik. Ano? Nasaksak? Ulit na tanong ko. Hanggang magkwento nga si Kuya Larry na napatrobol daw sila ng mga barkada niya at nasaksak si Sunny at nasa ospital. Sinisisi ko ang sarili ko noon kung bakit hindi ko man lang nalaman ang nangyari sa kanya. Alam kong taga Bulacan siya pero ni minsan ay hindi ko pa nagawang pumunta sa kanila. Ang nasa isip ko noon ay puntahan siya sa kanila pero hindi ko naman alam kung papaano. At noong umuwi ako ng gabi, ay nagbubunga nga si Mama sa akin. Puro siya bintang na nakikipagkita ako sa boyfriend kong mekaniko. Pinagkadiinan niya ang salitang mekaniko at sobra akong nasasaktan dahil nga sa nangyari kay Sunny na munti ka na pala siyang mamatay pero hindi ko man lang nalaman. Hindi ko napigilan ang sarili ko noon kay Mama. Nasagot ko siya. Ano ba kung mekaniko ang boyfriend ko? Bakit si Papa? Ano bang natapos niya? Di ba tricycle driver lang naman si Papa? Ni hindi umimik si Mama at kay bilis ng kanyang kamay na dumapo sa mukha ko. Iyon ang kauna-unahang sampal sa akin ni Mama. Mayabang ka na, Desiree. Porke malapit ka na magtapos. Sinasagot-sagot mo na ako. Gigil na sumbat niya. Bakit ba kasi nilalait niyo ang boyfriend ko? Mahal na mahal ko siya, Ma. At masakit sa akin na munti ka na pala siyang mamatay pero hindi ko man lang nalaman dahil sa paghihigpit niyo sa akin. Bulyaw ko pa. Sabay ng pag-iyak ko. Sabay takbo sa silid ko. When there's a dark on your horizon. Inaumagahan ay 2 na sila ni Papa na nagsisermon sa akin. Madiin ang salita ni Papa. Muli niyang pinaalala sa akin ang pangmamaliit sa kanya ng mga kapatid niyang may kaya sa buhay. Ayaw kung pati kayo ng mga anak ko ay mamata-matahin lang nila kaya gusto namin makatapos kayong lahat ng pag-aaral kahit na nagka-tricycle lang ako. Magsikap naman kayo. Wala mo ng relasyon, Desiree. Isipin mo naman ang paghihirap ko sa pamamasada para lang makapag-aral ka. Alam kong may punto si Papa sa mga sumbat niya sa akin pero hindi mawaglit-waglit sa isipan ko si Sunny. Niwala akong balita sa kanya mula noong masaksak siya. Pero noong mga sumunod na linggo ay bigla siyang nagpakita sa bahay nila Sarah Jane. Pero may black eye at nakainom pa. Mura siya ng mura dahil iniwan daw siya sa ere ng mga barkada niya. Ang dumi-dumi ni Sunny noon at magkahalong pawis, alak at sigarilyo ang amoy niya. Kaya naman sumama ang pakiramdam ko. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Sunny? Bakit ka ganyan? Gigil na tanong ko.
Sa tono ng salita mo, parang nagsasawa ka na. Sagot niya. Matapang ang tingin niya noon. Tapatin mo nga ako, Desiree. Hindi na ba ako mahal mo? Hindi ko siya sinagot dahil ayoko may masabi akong mali. Magsalita ka. Pati ba ikaw iiwanan mo na ako sa ere? Ulit niyang tanong. Noon ay nagsalita na ako at ang sabi ko, nahihirapan na ako mahalin ka, Sunny. Dahil ikaw mismo, yang sarili mo, hindi mo kayang mahalin. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos kong sabihin yun, ibinato niya ang hawak niyang sigarilyo. Saka walang imik na umalis sa harapan ko. Hayaan ko siyang umalis noong oras na yon. Alam kong mali ang sinabi ko pero agad ding sumaksak sa isipan ko sina Mama at Papa. Ang kanilang pangarap sa aming magkakapatid. Ang paghihirap ni Papa sa pagpapaaral sa amin. Ang kinabukasan ko at alam kong wala akong magiging magandang kinabukasan kay Sunny. Pikit mata ay nayaan ko siyang umalis kahit may takot akong hindi na siya babalik. Nagkulong ako sa kwarto ni Sarah Jane at panayang iyak ko. Mahal na mahal ko ang lalaking hinayaan kong umalis. Pero bigla na lang bumukas ang pinto at si Sunny ang iniluwa nito. Napatitig ako sa kanya dahil sa pagtataka ko kung bakit siya bumalik. Gusto mong malaman kung bakit ako ganito? Halos hindi ko masikmura, Desiree, ang gaguhang ginagawa ng mga magulang ko. Si Papa, may babae. Si Mama, may lalaki sa UK. Noon pa sila ganun. Hindi ko lang kinikwento kahit kanino dahil ayokong may maidagdag pa silang kapintasan sa pagkatao ko. Sa tuwing makakakita ko ng mag-asawang sweet sa isa't isa, ay parang may bumabara sa lalamunan ko. Sasama kaagad ang loob ko. Umiiyak na sabi niya. Tama lang siguro na umiwalay ka na sa akin, Desiree. Alam kong ikakaya mo lang din ang pamilya ko at alam kong ayaw mo mapabilang sa pamilya kong bulok. Madiing sabi niya at pagkatapos niya akong titigan ay muli siyang umalis pero hinabol ko siya. Wala akong pakialam sa pamilya mo, Sunny. Noong mahalin kita, lahat ng hindi maganda tungkol sa'yo ay minahal ko. Ang gusto ko lang naman sana ay mahalin mo lang din ang sarili mo. Umiiyak na sabi ko. Nasaksak ka na dahil sa trouble. Ngayon, napatrouble na naman kayo. Paano kung mamatay ka na? Hindi mo naman pinapahalaga ng sarili mo Inawakan niya ang kamay ko at sa kanya pinuna sa mga luha ko. Des, sorry. Sabi niya pero ramdam ko sa puso ko na hindi sapat ang sorry niya. Dahil hanggang noong oras na yon, habang pinagmamasdan ko ang black eye niya sa mukha niya, ay hindi ko makita ang pagmamahal niya sa sarili niya. Natanaw ko si Sunny sa bleachers ng gym noong graduation namin pero hindi siya makalapit dahil kasama ko ang parents ko.